Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Air 21. Sagot ko, padala mo! Good morning Luzon, Visayas, Mindanao. 4:59 ayon sa Philippine Standard Time at bangon na po tayo ngayong Thank God It's Friday. Talaga namang dapat maging masaya tayong lahat, no? Dahil last day na ng ating work at school week at makapagpapahinga na naman tayong lahat this weekend. May gimmick plans na po ba mamaya or for tomorrow? Bago po tayo gumawa ng mga plano, no, alamin po muna natin kung makikiayon nga ba ang lagay ng ating panahon sa ating mga balak. At simulan na po natin ang ating programa. Live mula rito sa Pag-asa Weather and Flood Forecasting Center. Ito po ang Panahon TV. Nangunguna sa paghahatid ng ulat panahon, araw-araw po yan mula Lunes hanggang Linggo. Ako po inyong weatherman, Harry Bayona, makakasama nyo ngayong TGIF February 21, 2014. And we're also live via online streaming at www.ptv.ph. At ngayon nga po, naaalamin na po natin na magiging lagay ng ating panahon for today at ganun din sa darating na weekend. Para nga naman po malaman natin kung ano nga bang dapat asahan sa ating weather conditions, atin po makakapanayam ngayong umaga si Pag-asa Weather Forecaster June Galang. Good morning, Mr. Galang. Maraming salamat, Harry, at magandang umaga rin sa iyo at sa mga televiewers ng Panahon TV. Alright, Mr. Galang, ano na pong update dun sa low pressure area na ating binabantayan sa labas ng Philippine Area of Responsibility? Patuloy ba itong kumikilos palapit sa atin at kailan po ba natin ine-expect ang pagpasok nito sa loob ng ating PAR? Yung pong binabantayan nating low pressure area, nasa labas pa rin po ito ng ating Philippine Area of Responsibility. At kumikilos po ito na mabagal na pahilagang kanluran o northwest. At inaasahan natin kahit 2 hanggang 3 araw, hindi pa rin po ito makakapasok ng ating Philippine Area of Responsibility. Alright, magandang balita po yan mga kababayan. Narinig naman po natin within the next 2 to 3 days, hindi po natin inaasahang papasok ang low pressure area sa loob po yan ng Philippine Area of Responsibility. At Mr. Galang, muling nakaka-apekto sa ating yung tail end of a cold front, no? At refresher course lamang po para sa ating mga kababayan. Ano po ba yung tail end of a cold front? At kapag sinabi nating tail end of a cold front, paano po ba ito nabubuo? At anong klaseng weather po ba ang dala-dala nito? Ang tail end of a cold front po nagbubuo kapag nagsanib itong cold and dry air tsaka itong warm and moist air. Yung pong meeting point nito, ang tinatawag na cold front. Yung pong pinakabuntot, yung pong nakakaapekto sa atin, yung pong tinatawag na tail end of a cold front. Ang epekto po nito depende sa lakas o intensity nitong tail end na to. Magdudulot po yan ng mga pag-ulan na may kasamang pagkulog pagkidlat doon sa mga areas na affected. Minsan, pag sobrang lakas po ito, nagdudulot po rin din po ito ng mga pagbaha. Alright mga kababayan, paghandaan po natin ng tail end of a cold front. Dahil pag sinabi po natin na tail end of a cold front, nagdudulot po ito ng mga clouds na nagdadala sa atin ng thunderstorms na posibleng magdulot din sa atin ng mga pag-ulan at ganun din ng mga pagbaha. At Mr. Galang, ano po bang sanhi ng pagbaba ng tail end of a cold front? Kasi nung nag-start pong magkaroon nito, naramdaman lang po ito sa may extreme northern Luzon. Pero ngayon, bumaba na po ito hanggang sa central Luzon. Makakaabot po ba yung epekto nitong tail end of a cold front hanggang dyan po yan sa Bicol region o mas mababa pa? Normal pong kumikilos yung tail end ng cold front o yung cold front mismo mula kanluran papuntang silangan. Habang kumikilos po yan papunta dito sa silangan, yung areas na affected, bumababa po yan at asahan po natin yung paggalaw nito, isang dahilan po yung high pressure dito sa mainland China, tinutulak po yan papunta dito sa silangan. Yung pong mga areas na ma-affected dito, aabutin po yan yung within the next few days, itong Visayas, aabutin po ng tail end of a cold front. Alright mga kababayan, narinig po natin si Mr. Galang, no, paghandaan po natin yung pag-abot ng tail end of a cold front, dyan po yan sa Visayas region. And again, ulitin lang po natin, pag sinabi nating tail end of a cold front, nagdudulot po ito ng mga kaulapan na nagdadala sa atin ng thunderstorm. So magdala po tayo ng payong sa mga susunod na araw para po mapaghandaan po natin ang mga pag-ulan na dulot ng nasabing weather system. At Mr. Galang, nararamdaman pa rin po ba natin yung epekto ng northeast monsoon? Kasi parang medyo uminit ng bahagya, no? At ano po ba yung top 5 lowest temperature na ating naitala? Tumaas po ba itong mga minimum temperature natin? Naitala po natin kahapon yung sa Baguio, 11.5 degrees Celsius. Sa Malaybalay, Bukidnon, 15 degrees Celsius. 15.9 naman sa Basco.
18.5 sa Tuguegarao City at dito po sa Science Garden sa Quezon City, nakapagtala po tayo ng 19.7 degrees Celsius. Alright, at napag-uusapan pa rin po yung northeast monsoon. No? Isa rin po sa mga epekto nito, Mr. Galang, ang pagtataas natin ng gale warning. And having said that, may nakataas po ba tayo ngayong gale warning? At alin po ba mga baybayin na makararanas ng maalong kondisyon? Nakatas po ngayon ang gale warning dito sa seaboards ng Northern at Central Luzon. Kasama na po ang Eastern Seaboard ng Southern Luzon at ng Visayas. Yung po mga affected na areas, pinapayuhan po natin yung mga kababayan natin na huwag po muna pumalaot dun po sa mga nabanggit na baybayin, yung po mga gumagamit ng mga maliliit na sasakyang pandagat. Alright, at dagdag kaalaman lang po, no, ayon po sa isang study na na-publish sa Proceedings of the National Academy of Sciences, dyan po yan sa Estados Unidos, the Arctic gets darker as the ice melts into the ocean. Sinasabi rin sa pag-aaral na ito na kapag tuluyang nalusaw na ang mga yelo, mas makaka-absorb ng init ang ating mundo. Pwede po bang paki-explain sa amin, Mr. Galang, kung ano nga bang mga panganib ang dulot ng pagdilim at pagkalusaw ng yelo sa Arctic on our global weather? Ilan po sa mga panganib na pwedeng idulot ng pagtuluyang nalusaw itong mga yelo sa Arctic ay ang pagtaas ng temperatura ng mundo. Pangalawa, maaari po tayong magkaroon ng sea level rise na kung saan ang unang maapektuhan yung pong mga kababayan natin nakatira dito po sa mga baybayin dagat o sa mga coastal areas. At yung pong pinagmamalaki natin na 7,107 island, maaari na po yan mabawasan kapag natuloy na malusaw nga po itong mga yelo sa Arctic. At pangatlo, may mga pag-aaral po ang ilang mga siyentipiko na kapag tuluyang nalusaw itong mga yelo sa Arctic, maapektuhan din po itong sea surface temperature. At may mga pag-aaral din na kapag nagkaganon, mas malalakas ng bagyo ang mabubuo dito sa may Pacific Ocean. Alright mga kababayan, narinig naman po natin yung epekto ng pagkalusaw ng yelo dyan po yan sa Arctic. So, ang lesson natin siguro ngayong Friday, no, gawin po natin lahat ng ating makakaya ng sa gayon, maprotektahan po natin ang ating mundo ng sa gayon ay hindi po tayo makakontribute sa global warming. It doesn't need to be grand. Ano ba yung mga pwede natin gawin? Kunyari, huwag tayong magsunog ng plastic, huwag tayong magtapon ng basura sa daan. Yung mga ganyan mga bagay, every little thing counts, no? So, gawin po natin ang ating share sa pagpapreserve at pagko-conserve ng ating Mother Earth. At Mr. Galang, ano po ba nga asang lagay ng panahon ngayong araw ng Biyernes? Ano pong nilalaman ng 5 a.m. weather forecast ng Pag-asa? Ito po mga kababayan natin dito sa may Bicol Region, Eastern Visayas, kasama na po ang mga probinsya ng Aurora at Quezon, makakaranas po yan ng makulimlim na panahon na may mahinang pag-ulan at pulupulong pagkulog at pagkidlat. Samantalang itong sa Metro Manila at natitirang bahagi ng Luzon, mga pulupulong pag-ulan ang mararanasan. Ang mga kababayan natin po sa may Mindanao at ang natitirang bahagi ng Visayas, itong Central at Western Visayas, magiging maganda po ang panahon dyan, liban na lamang po sa mga pulupulong pag-ulan na pwedeng maranasan po ngayong araw na ito. Alright, at bilang panghuli na lamang po Mr. Galang, no, ngayong nalaman na natin yung aasahang lagay ng panahon for today, syempre mahalagang silipin din natin yung aasahang lagay ng panahon sa weekend, no, bilang bukas nga po, weekend na naman at I'm sure maraming mamamasyal at maraming may mga plano para sa kanilang weekend. Ano pong weekly weather outlook? Ano pong nakasaad doon sa weekly weather outlook na inilabas ng Pag-asa? Ito po mga kababayan natin sa buong Luzon, kasama ng Metro Manila dyan, magiging maganda pong panahon, samantalang dito po sa Visayas, epektado po ng tail end of a cold front bukas. Pero ito pong sa Mindanao, tsaka yung natitirang bahagi ng Visayas, mga isolated rain shower o magiging maganda pong panahon bukas at sa susunod na araw. Alright, maraming salamat po at mga kababayan, narinig po natin na magandang balita na magiging maganda ang lagay ng ating panahon at hinatid po yan sa atin ni Pag-asa Weather Forecaster June Galang. Ngayon naman silipin natin anong oras nga ba sisikat si Haring Araw for today. Kung gustong picturean ng sunrise, dapat by 6:17, gising ka na. At kung gusto mo naman picturean ng sunset, dapat mamayang 6:02, naka-ready na ang iyong camera. Ang ating moonrise, 10:23 p.m. Ang ating moonset ay 10:17. May illumination po yan na 77% at makikita nga po natin ang last quarter moon sa darating na February 23. Ang last quarter moon nga po yung phase ng buwan kung saan kalahating parte lamang nito ang naiilawan. At wala namang dapat alalahanin dahil hindi naman ito inaasang makakaapekto sa taas ng ating mga alon.
Para sa ating tidal predictions along Manila Bay natin sa atin ang NAMRI, ang ating high tide ay 1:55 a.m. itaas po yan na 0.53 meter, habang ang ating low tide naman ay 7:18 a.m. itaas po yan na 0.21 meter. At sa ating pagbabalik, sisilipin po natin na magiging lagay ng ating temperatura sa buong bansa. Ito bang tail end of a cold front na ito? Bukod sa mga pag-ulan, ano bang klaseng panahon ang idudulot nito? Magiging malamig nga ba o magiging mainit? Ang mga kasagutan sa pagbabalik ng Panahon TV.